Ngayon ay paakyat na naman tayo ng isang Rocky Mountain and pupunta tayo sa Hot Spring. So itong pupuntahan naming Hot Spring, hindi ko pa nakuha yung pangalan eh. Pero dito siya sa Jasper, Alberta, Canada. Since on the way naman siya sa travel namin, sisilipin natin kung anong itsura ng Hot Spring na to. Sabi nila madami nagre-recommenda, maganda raw puntahan dito sa Jasper, Alberta, Canada. So, tignan natin kung anong itsura ng Hot Spring. Pero, medyo liblib yung lugar, oh. Kita nyo, oh, ang layo. Malayo sa sibilisasyon yung pupuntahan natin. Ayan. Pero ang ganda ho ng view, ah, kahit malayo. Para siyang rough road, kahit na hindi rough yung road. Kasi, oh, yung area niya, medyo talagang liblib na liblib. Ayan, nakuha ko na ho yung pangalan ng pupuntahan nating Hot Spring. Ang pangalan po ng Hot Spring ay Met Hot Spring. So, ang spelling po niya ay M-E-T-T. Met Hot Spring. Ayan. Ano ko pa? Paano yung ano natin? Ayan ho. Paliko ng paliko. Asin talagang liblib na liblib. Ayan ho. Medyo liblib na liblib yung lugar. Ayan, nakailang ikot na ho tayo. Liblib na liblib itong tinatawag nilang Met Hot Spring. Ayan. Kita niyo naman yung pupuntahan natin. Talagang walang bahay. Talagang kanina pa ho walang bahay yung dinadrive namin. Talagang ano to, kumbaga sa ano, talagang adventure of a lifetime po itong ginagawa natin. Ayan. Ayan. Totoo yung kasabihan na habang malakas-lakas ka pa, mag-travel ka na. Kasi ho, kagaya niya, nag-uumpisa na yung mga rayuman namin sa katawan. So habang kaya pa namin maglakad at nakakaakyat pa ng kaunti sa bundok, eh pasyal-pasyal na tayo. Huwag mong intindihin yung walang pera. Huwag intindihin yung utang. Ang importante, ano? Life is good, enjoy it. Pag yung mga utang na yan, yung mga kayamanan na yan, pera na yan, ay naku, iiwan mo lang yan pagkamatay mo. Pati nga yung utang, pwede mo rin iwan pagkamatay mo. So hayaan mo na yung mga naniningil sa'yo. Pasyal ka lang ng pasyal. Abay, kanina pa ho tayo umiikot at ayan o, kita nyo yung ulap o. Malapit na ho tayo sa tuktok ng isa sa mga Rocky Mountain. At ayan, may nakasalubong din tayong pakalawang sasakyan na ho yan. Kanina pa tayo. So galing din siguro dyan yung sasakyan na yun dyan sa Hot Spring na pinupuntahan namin. Ayan o, pakitid na pakitid yung daan o. Pasukal na ng pasukal. Ito yung magandang mga pinupuntahan, yung mga hindi pinupuntahan ng tao eh. Yan, madalang na yung mga napupunta rito kasi nga napakaliblib. Ang ganda ho, ayan o, nakokoberan ho ng ulap yung ano, mga bundok dito. Kahapon, puro mga nakokoberan ng snow yung mga ano, yung mga bundok. Ngayon naman ho, mga ulap naman. Ayan, ang ganda ng view, no? Ayan. Ano pa ho tayo? Palayo na ng palayo sa sibilisasyon. Ayan. Tignan natin kung gaano kaganda tong Hot Spring na to. Tignan natin kung sulit yung pagod natin. Ay, tignan naman nyo yung mga mountain. Mga Rocky Mountain ho yan, ha? Halos mga bato-bato yan. Ayan, oh. Ay, ang ganda ng view. Ayan ho, ayan ho. Naku, eto yung nakakatakot. Ano ba yan? Yan. Ayan ho, bangin ho. Nasa gilid po tayo ng bangin at liblib na lugar. Tapos meron kami dinaanan na na yung yung area natitibag. So isang sasakyan lang ang pwedeng pumasok. Gaya ho ng palagi sinasabi ko, ang Canada ho ay talaga yan, pinapahalagay niya yung safety first palagi siya. So kita nyo, malayo pa yung natitibag na bato, linagyan na nila ng mga yung parang protection, meron na silang mga pinagkagawa doon para hindi matibag. Tapos, inilayo nila yung dadaanan ng sasakyan doon sa area na natitibag na bangin. So, naglagay siya na ng katakot-takot na mga warning at saka mga protection para hindi mahulog yung mga sasakyan. At, naglagay sila po ng traffic light sa kalagitnaan po ng mga bundok. Linagyan nila ng traffic light na stop para ho mag-warningan yung mga travelers o mga nagdadrive na mag-ingat dahil yung area na yun ay hindi talaga safe. Ayun ho, kaya kita naman ninyo, nakakabilib yung Canada pagdating sa safety ho. Talagang kahit saan ka magpunta, sa pagkain, restaurant, travel, lugar, mga tulay, daan, mga bangin, mga bundok, palagi ho silang mga may safety na sinusunod. Napaka-importante dito nun. Ay, ang ganda naman ng view dito sa ayan ho. Kita nyo mga snow cap ho. Ayan. Naku sugar, pag tumama tayo ng loto, ako talaga, wala akong gagawin sa buhay ko kundi maggaganito na lang, travel.
Aarkila lang tayo ng RP. Pag tumama tayo ng loto, ay bilhin na natin, kaya na natin bilhin yun, yung malaki, yung mga, di ba, $1 million daw yung mga RP ni ng mga artista kagaya ng Jennifer Aniston ba yun, sister? Oh, kaya ko na rin kung 50 million na tinamaan ko, bibili din ako ng ganun, yung may sariling banyo, may sariling shower. Ako, mag-aarkila pa ako ng sarili kong driver kung ano, aanin ko naman yung pera, di ko naman dadalhin mamamatay yun. Naku, napakahaba ho. Parang, yan, paliblib naman ng paliblib. Sugar, alam mo bang may exit ito? Dito rin yung exit. Ang sikip naman. Sana alatangasagan. Kita naman ho ninyo yung ano, oh, talagang liblib na itong pinupuntahan natin. Wala nga natin. Akala ko ba malapit lang? Sabi nung mga kasama ko eh, napeki nila ako, sabi nilang lapit lang eh. Sabi nilang lapit lang eh. Nasa dulo na ho ata kami ng Jasper. Ayan, may packet na naman daan ang kitid, oh. Tignan naman niyo yung mga pine tree, oh. Talagang makikitid na, kakapal, oh. Ang ganda ho ng view, no? Ayan. Yung mga nakakapanood ng video nito, o manunood pa, I just want to share na ako ho, tuwing nagta-travel ako, kahit saan ako magpunta, kahit sa araw-araw, I want to make sure ho na gusto ko palagi ako nagdadasal bago ako mag-travel. For safety, naniniwala talaga ako dun. Yung parang ang lakas-lakas ng loob ko kahit anong gawin ko pagkatapos ko magdasal. Kapag ako kasi nagdasal ka ng safety sa Panginoon, parang feeling mo, yung lahat ng takot mo nababawasan yun, nawawala. Ako, ang ganda ho ng view, oh. Ayan, oh. Ayan, ang galing. Mapasakay ho ng eroplano o mapasakay ng mga sasakyan, bus or kotse, kung ano pa. Lalo na ako sa barko dahil di ho ako marunong lumangoy eh. So pag lumubog yung barko at walang life life jacket, pag walang life vest or yung life jacket, naku, isa na ako sa mga yung ang tawag nila doon sa mga fatalities, no? Fatalities. Magiging isa ako doon kasi namatay po ako sa pagkalunod dahil hindi ako marunong lumangoy. Kaya pag ho ganyan, talagang dasal po ako, lalo na pag barko yung sasakyan ko, kaya bangka. Wala na akong pinaka-importante sa buhay kundi yung umpisa mo, yung araw mo sa dasal. Yung pasasalamat sa Panginoon at buhay ka pa at mag-ask ka po ng guidance at saka yung, ano bang tawag doon, yung safety. Ay naku, tignan naman po ninyo yung view ate, tignan mo yung view ate. Ayan, eto ho yung tunay na rough road. Talagang rough road ho. Ayan, no, kasi hindi sementado. Ayan, tapos nasa gilid tayo ng bangin. Ayan ho, nakakatakot, no? Ayan ho, tignan nyo, ang taas ho nyan. Naharangan lang ho ng puno yung view, pero sasabihin ko sa inyo, talagang napakataas ng pwesto natin ngayon. Kaya yung sinasabi ko safety, ayan ho, puro mga warning. Yan, mga warning ho yan ng ano. Ayan, tignan nyo naman, ang taas ng pwesto natin. Ayan o. Ayan. Ayan yung hot spring. Ang taas ho ng pwesto natin, no? Dito na tayo sa hot spring. Parang ano dito, cabin. Oh, meron pala silang ano dito, mga cabin, no? Oh, meron din palang views dito, sister, eh. Feeling rich pala tayo dito. Ay, naku, magmumukha po tayong mayaman dito. May maganda silang restaurant. Ayun, oh. Ayun ho, yung magandang restaurant. Ayun. Baka yung hot spring yan, no? Tingin trans na. Tagal lang, kaya yun eh. Kaya niya, mautang ka. Ayan, marami din ho palang nagpupunta yun, no? Ayan, no? Ayan po yung pangalan niya. Ayan, Miet pala, hindi pala Met. Ano, tingnan nyo? Miet tayo ng Met. Miet pala. Ayan, ang ganda ho ng view, oh. Kita nyo? Ang malapit nga, no? Diyan yan, Ken. Ayun ang umuusok na bundok. Wala po sa plano yung maliligo ngayong araw na to sa hot spring. Wala po kaming planong pumunta ng hot spring. Kaya lang on the way po siya. Kaya nag-decide na kaming pumunta. Tignan naman ninyo yung view, oh. Pamatay, oh. So mag-ano daw sila kahit kalahating oras lang o isang oras, nandito na rin lang naman kami. Ayan ho, ang dami namin baon. Naubos na nga ho yung adobong baboy namin at saka mga itlog na maalat na baon. Ngayon, nag-decide po sila biglang maligo. Buti na lang may madala kaming damit. Pero
Pwede na rin short. Kaya lang ako hindi na ako maliligo. Ayan, tignan nyo, ang daming tao. Ang ganda ho. Nasa ano po tayo? Tuktok ng bundok. Ayan o. Ayun yung pinakadulo niya. So malapit na tayo sa tuktok. Hot spring daw. Yan, maghahanap sila ng pampaligo. May entrance fee po dito. Hindi ko alam kung magkano ang entrance fee. Ayan o. Ito ang pangalan ng hot spring. Niet Hot Spring. Meron pa po siyang French counterpart dito. Ayan. So, papunta na tayo sa facility. Tignan natin. Uy, may washroom ate. Dito ba entrance? Ayun, may mga nakapila. Sa hotel siguro to. Asan ang entrance? Magbabayad ka pa, di ba? Ayun. Ayun ho, nandito ho yung mga washroom. Maganda yung washroom nila, oh. Ayun ho ang facility, oh. Oh, pag nadaan kayo ng Jasper, kung pupunta ko kayo ng Canada or sa Jasper, Alberta, puntahan nyo to, sulit na sulit. Ang ganda ho ng place. The best. Ayan, oh. Ayan, oh. Tapos nakocoveran pa ng fog yung mga bundok. Tapos malapit ka na sa tuktok ng bundok. Tapos yung facility maganda siya. Ayan oh. Ayan. Ayun, magbabayad sila. Magkano kayang bayad? Ayan, may mga locker sila. So $17.50 ho. Nasa 700 pesos hanggang 800 pesos ang bayad kada tao. One visit lang yon. Pag lumabas ka ng facility na to, wala nang effectivity yung ticket mo, yung entrance mo. Hindi ka na pwedeng bumalik uli within this day din. Hindi ka na pwedeng bumalik. Kaya kailangan isagad mo na yung pag-stay mo dito kung gusto mo mag-stay na matagal. Ayan, wala po kami plano magpunta. Ayan, napapunta kami. Ang ganda ng facility nila, oh. Ayan, oh. May mga locker, may mga change room. Ayan, nasa hot spring po yung aking mister, nag-i-enjoy. Sige, mag-stay ka ng matagal kung gusto mo. O, nandito na tayo eh. Ayun. Sabi ko pwede sila mag-stay ni Bunso. Ayan si Bunso. Ayan. Naku, nag-hot spring sila. Nagbayad din ako. Pwede rin ho ako. Kaya lang, tinatamad po ako mag-shower na. Nakapag-lotion na tayo lahat-lahat. Tama na yun. Ayun oh. Pero magbababad ako ng mamaya ng paa. Ayan, nasa hot spring na po sila. Ayan. So, ganyan ho ang itsura ng... Yeah. Ayan po ang itsura ng hot spring nila, oh. Wow, ang ganda. Ayan ho ang view. Ayan po ang hot spring. Dito sa may Niet Hot Spring sa Jasper, Alberta, Canada. Tignan nyo yung mga wildflowers. Ang gaganda, oh. Wildflowers lang ang gaganda. Tignan naman ninyo yung mga wildflowers dito. Ang gaganda. Wildflowers lang pero super ganda. Ayan, papakita ko sa inyo. Iba-ibang kulay, oh. May parang red, yellow at saka white. Yan. Habang inaantay ko yung mag-ama ko, maglakbay-lakbay po tayo dito sa may gilid ng ano. Ayan ho, ang gaganda ng mga bulaklak, no. Ayan. Super. Wildflowers lang po yan dito. Ayan, no. Ayun, meron pang ibang kulay. Tingnan natin. So, ito yung loob ng facility. Ayan yung mga shower nila. Shower ho, yan ang shower area. Alam nyo, since nagbayad naman ako ng entrance fee, pero hindi ako nag-swimming dun sa hot spring. Nandito ako sa loob, hindi ako pwede lumabas. Kasi pag lumabas ako, hindi ako pwede pumasok ulit. So, naghanap tayo ng
sayang naman yung time. So, naghanap ako na mapag-charge ng phone. So, dito ako nakahanap ng pwesto sa may entrance. Ayan. So, hindi ako mahihayin pag gano'n. Wala akong pakialam kung dinadaan-daanan ako dito. Parang akong pulubi. Ayan, oh. Nakaupo po tayo dito sa may entrance. Dito yung charger. Ayun, tapos na yung si Bunsong mag-swimming dun sa hot spring. Inaantay ko na lang si Sugar, yung mister ko. Ayan, ang ganda, no? Talaga naman. Ito yung tinatawag kong adventure of a lifetime para sa akin, ha? Ang ganda, oh. Ayun, nasa tuktok na talaga kami ng bundok. Ayan, oh. Kitang-kita mo yung bato, no? Ayan, Rocky Mountain yan, ayan. Ayan yung hot spring, nandyan yung hot spring. Yung hot spring pala nila, swimming pool siya na may mainit. Yun. Akala ko pa naman yung yung bukal na alam mo yung parang mga lake na medyo mainit-init yung tubig, yung tubig talaga na natural. Sa swimming pool pala siya, pero maganda yung view, oh. Pamatay yung view, oh. Imagine mo magsi-swimming ka tapos mainit yung swimming pool, hot spring yung swimming pool. Tapos ang view mo ganito. Kanya na mas maganda. Mga an hour ago may mga ulap-ulap pa. O di ba ang ganda? Yan, sulit na sulit yung binayad namin. Kalang, ang bayad pala dito ay $17.50. So, 700 pesos siya sa pera natin. Kada tao. Tapos, pag pumasok ka, one entry lang. Pag lumabas ka ng facility na yan, hindi ka na pwede bumalik kahit na itong araw lang. Bawa, lumabas ako. Kahit na isang minuto lang or isang oras, kalahating oras, babalik ako. Hindi na pwede. Magbabayad ka uli ng entrance fee na $17.50. Tapos meron din silang namumroblema pa ako sa tuwalya meron naman pala silang kasama doon sa binayad mo yung libreng bimpo, ay libreng tuwalya. Isoli mo nga lang yung tuwalya pagkagamit mo. Pero sila nagpo-provide na sila ng towel. O diba? Tapos hindi naman sila maselan sa pagbibideo. Ayan, so masaya na si Mister at masaya na rin si Bunso. Hindi na ako nag-swimming kasi ayoko nang magbihis uli. Ayan. Sa lawak ho ng parkingan, hindi ko matandaan kung saan yung sasakyan namin. Ayan. Ayan. Talagang tumatawag ako para akong tumatawag sa baryo ko. Tinatawag ko yung pangalan ng anak ko. Kasi para marinig nila ako. Tinitignan tuloy ako ng mga puti. Ayan. Ini po tayo. Ayan ho ang katibayan na nasa mataas tayong location. Ayan, kita nyo yung mga bato. Ayan. Ayan yung bangin. Ayan. Ayan po. Ayan, nasa tayo. Ayan, sabi ko na sa inyo, bangin yung katabi natin. Ayan. Yan po yung dinaanan namin paakyat kanina ng hot spring. At eto rin dadaan namin pababa galing sa hot spring. Ayan. Yan, ganyan. So, nasa tuktok ho tayo ng bundok. Ay, naku, pataas pa to. Ayan ho, pataas pa yung daan. Kala ko ba bumababa tayo? Parang tumataas pa tayo. Ayan. Yan ho, ang ganda ng view, no? Ayan ho yung traffic light sa gitna ho ng gubat ng mountain. Tignan naman ninyo yung mga dinadaanan namin. Ayan, zigzag. Talaga may mga sobrang liko. Parang U-turn na yung daan. Talagang napakadelikado. Blind spot po yung side.
paparating ka, hindi mo man lang makikita yung dumarating na sa lubong mo. Kaya dapat dito, ingat na ingat ka. Pero gayon pa man, kahit sa ganitong mga location, may speed limit pa rin ho dito pinapatupad. Pero siguro ho, medyo malabo na yung mahuli ka kung mag-exit ka ng malabo naman mahuli ka rin kasi medyo malabo na yun. Malaki pa ho yung sweldo nung pulis na magro-ronda dito sa haba ho nung rorondahin niya para lang makahuli ng mga lumalabag sa batas dito. Ayan. Naku, ang gaganda ng mga cabin dito, oh. Ayan, oh. Kaya lang ho, mahal ang mga renta sa mga ganyan, yung mga cabin na yun. Mahal ang renta sa ganyan, oh. Ang ganda ho, oh. Wate, Niet to. Niet pala, Niet Mountain Cabin. So, ang pangalan pala ng lugar na to, Niet. Kasi yung cabin nila, Niet din ang pangalan. So, ibig sabihin natin, town, no? Small community. Yan ho, pag ganito, dahan-dahan ho sa pagdadrive kasi madulas yung mga daan. Ayan, kita nyo. May lake na dito, oh. Nakababa na pala tayo, sugar, eh. Ayan, oh. Nakababa na ho kami ng bundok, kaya pala may mga sasakyan ng marami. Yan. Ayan ho, itsura na. Ito ho, ang itsura pala ng mga Rocky Mountains pag may ulan naman. Naku, alam nyo, hindi ko makakalimutan ng experience na to talaga sa buhay ko. First time ko ho na nakakita na pala ako dati nung 10 years ago. 10,000. 10 years ago ho, nakakita na ako ng mga Rocky Mountains, yung may mga ice sa taas. Ngayon, first time ko naman ho makakita na mga Rocky Mountains na umuulan. Yung ambon na nakikita ko at saka ulap. Ang ganda pala. Tapos kung mapapansin nyo doon na yun, no, yung sa may kabilang side ng Rocky Mountains, sa laki niya, maaraw. Pero yung sa side natin, yung sa side ko na to, sa kabilang side, madilim. Iniisip ko nga kapag umuulan, buti ka ako hindi natutunaw yung mga yelo sa taas. Di ba dapat matutunaw yan? Kasi hindi naman ganun kalamig. Ito ho yung parang parang swamp area to, no? Kaya maliliit ang tubo ng mga, pine tree. Ito yung nakakatakot na pagdadrive pag umuulan. Ayun, no, nagiging zero visibility. Tapos madulas pa yung daan. Tapos mas delikado ho pag marami ka pang mga kasalubong. Ayan, no. Ito yung nakakatakot. Ayan, no. Sana wala mo nang dumaan sasakyan na marami. Sana wala muna. Nakakatakot mag-drive pag ganito. Ayan, tapos bangin pa ho yung sa gilid namin, no. Yan, no, nakakatakot. Yung daan hindi naman siya ganun kaluwang. Tapos yun sa mga soil erosion yung kalaban mo sa kabila, bangin naman po yung sa kabila. Sa harap naman ho, madulas na daan. Yan ho ang nakakatakot. Ayun, nakikita nyo na yung mga Rocky Mountains, oh. Ayan.